Nakauna, nabanggit na niya mismo ni Speaker Bogie D na naniniwala siyang walang grounds yung mga nabanggit doon sa unang impeachment. Wow! Una pa lamang na-reveal na nila yung strategy nila. Una pa lamang sinasabi na nila na walang kwenta yung una na impeachment complaint. All the more reason na dapat tanggapin ninyo yung pangalawa at pangatlong impeachment complaint na ipafile. Dahil hindi nyo tinanggap yung pangalawa at pangatlo, obvious na obvious, yung scheme ninyo at modus ninyo na ang tatanggapin ninyo ay yung complaint na kayo na rin mismo ang nagsasabi na hindi siya aandar at madidismiss kagad. E di ngayon pa lang alam na natin ang playbook ninyo. Huwag ninyong lokohin ng taong bayan. Meron ba kayong sariling pagmamonitor sa 300 mahigit na mga kongresista? Magtiwala ka sa amin, Admar, dahil marami tayong kakampi sa Congress, sa House of Representatives. Hindi lang muna sila nagpapa-expose ngayon dahil dapat sabay-sabay. Ito nga na dapat yung trigger para lumabas silang lahat. Dahil ang dami nating kausap at lahat sila ay susuporta sa atin. At tandaan natin, ang taong bayan, ang buong Pilipinas ay suportado na mapanagot kung sino man ang ulo at pasimuno ng malawakang korupsyon sa ating bansa. At alam yan ng ating mga congressman at obligasyon nila sa kanilang mga constituents na sundin ang damdamin ng mga taong bumoto sa kanila. Hindi nila pwedeng tanggihan kung ano ang sinisigaw ng taong bayan. Mga kababayan, huwag po kayong tumigil sa pagmamasid lamang. Obligasyon po natin na kontrahin ang lahat ng kalokohan na nangyayari sa ating lipunan. Ngayong naipresenta na namin sa inyo ang lahat ng pagkakamali ng ating gobyerno. Siguro tayo na ang magkukulang kapag hindi pa natin ito i-confront o hindi pa natin gagawin ang lahat ng hakbang para lahat sila ay mapanagot. Kapag hindi po tayo magsasalita, kapag hindi po tayo magpa-participate dito sa impeachment process na ito, baka tayo rin ang ating sisisihin, ang sarili rin natin ang ating sisisihin sa huli na bakit natin pinabayaan na magpatuloy ang ganitong kalokohan na nangyayari sa ating lipunan. Inuulit ko po, obligasyon po natin na patigilin ang lahat ng mga pagkakamali ng ating gobyerno. Dahil kung hindi, ang penalty ng pagiging tahimik at pagmamasid lamang ay pamunuan tayo ng mga demonyong mga politiko sa ating bansa.